Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Makibahagi sa mga maaksyong pangyayari sa rescue. Kaakibat ang Nescafe Classic. Sa Action Rescue ngayong gabi. Si Aaron Adio Manoy kinukulong sa isang bar, sinagip ng CIDG. Walang gagalaw muna, walang gagalaw. Talagang sila ay may ino-offer ng mga services, extra services dun sa VIP room nila. Yung pan namin ha, asset namin yan. High school student sa Pampanga, ibinubugaw para magbenta ng panandaliang aliw. So ang nadala niya, 4 na babae. So 4,000 na yun. 2,000 pesos para naman doon sa 2 pang kabataang lalaki na tigo 1,000 din. So 6,000 pesos lahat doon. At isang ginang nagpatulong na mabawi ang kanyang nawalay na bunso mula sa kanyang nakaalitang live-in partner. Pinabayad ko rumali ka rito. Ang gusto ko lang po dito yung anak ko, Hanap ako ng matinong lang. Magandang gabi mga igan, ako naman Arnold Glavio. Tunghaya ng iba't ibang mukha ng mga pang-aabuso sa ating kababaihan. Dito sa Rescue! Pangarap ng isang 19 na taong gulang na babae ang makaahon sa hirap. Kaya siya lumuwas ng Maynila. Pero pagdating dito, pagiging guest relation officer o GRO pala ang trabahong naghihintay sa kanya. Ang masaklap, halos 1 buwan na siyang ikinukulong sa bar na kanyang pinagtatrabahuhan. Kaya mabilis na kumilos ang CIDG Women and Children Protection Division para sagipin ang biktima. Dapat kasi magkikita kami ng biktima sa bahay niya. Nirerenta niyang kwarto. Pero nag-text siya sa akin na hindi na siya pinayagan lumabas. Dapat nga kasi magbabayad siya ng bahay. Tapos nag-text siya sa akin na yun nga, hindi na siya pinapalabas at nagpapatulong siya na para makalabas na siya kasi ayaw niya nang magtrabaho doon. Sinahirapan na siya at may sakit. Nakuha namin ang information galing sa, may tumawag dito from concerned citizen na sinasabi na merong na dito sa Videoke Bar sa Congressional Avenue ay merong mga diniditine. Ito ang game plan. Pagpasok doon, hanapin nyo na agad si Monica. Kumari customer kayo. Pagkatapos, paturo kay Monica, asan yung floor manager, asan yung may-ari. Tampot agad. Ngayon, ang ginawa ko ay nagpakandak ako ng surveillance muna. Merong nag-post doon na police natin na parang customer para mapatunayan na talagang sila ay may ino-offer na mga services, extra services doon sa VIP room nila. Nag-miss call itong police natin at doon na kami pumasok. Walang gagalaw muna, walang gagalaw. Lahat ng cellphone dito sa hindi nakikita. Ito meron lang tayong may pakay lang kami rito mga minor. Papeles. Miss, dahil kung wala kayo papakita ang papeles ninyo dati, dadamputin dyan dahil wala kayo mga papeles. Hindi po pwede. Yung pong patakaran, sumama po muna kayo at i-check po natin kung may karapatang mga papeles po kayo. At pag meron naman po, aalis din kayo, uwi din kayo. Ang naaresto natin doon ay yung floor manager. Yung floor manager, yung doorman, tsaka yung mga 2 waiters. Yung kasing tumatayo na parang doorman, ay siya na rin yung all around siya, bouncer, ganon. So siya, sa tingin namin,
siya din ay naging parte pagdidetine at pag-e-exploit doon sa mga victims natin. May kargada kayo dyan. Yung may kargada, ilabas na. Yung maliit, yung malaki. Oo, lahat, ilabas na. So, siyempre, SOP namin ng mga pulis, baka meron silang mga patalim. Kasama na kasi din yun patalim, may mga baril sila doon. Kasama na yun sa operation namin. So, all around na yun, baka may drugs tayo dyan. So, parang complete police operations ito. Ikaw tayo, hindi sa akin. Oo nga. Isa sa ulit naman kayo yan eh. Tatlo. Hindi natin dinatnan yung may-ari dun sa establishment. Section 58. Use of traffic persons. Any person who buys or engages the services of traffic persons for prostitution shall be penalized as follows. First offense, 6 months of community service as may be determined by the court and a fine of 50,000 pesos. Second and subsequent offenses, imprisonment of 1 year and a fine of 100,000 pesos. Kala nyo, simple lang yung ginawa nyo. Kayo ngayon ay arestado. Sabihin mo yan sa abogado ha. Sabihin mo sa piskalya. Depensa mo yan. Kumuha ka ng abogado mo. Ito yung pan namin ha. Asset namin yan. Yan, the picture Doon sa pag-i-interview ng DSWD sa kanila, nalaman natin na ang nag-recruit sa kanilang lahat ay itong floor manager. Sinabi sa kanila na trabaho, waitress lang. Taga-servidora lang sila. Pero, yung biktima natin, kasi maganda't bata itong dalawa na to so sila yung bini-VIP. Hindi ako makalabas doon. Tapos pinipilit kami pinapagalitan kami pag ayaw namin. Tapos minsan pag lumalabas kami, tatakas kami kakain dyan sa tabi lang naman, may penalty kami 500. Ganun. Tapos yung boss niya may-ari na lalaki. Pag hindi kami makabayad, siya yung mag-aano sa amin. Gaganyan. Ikaw, taga saan ka? Mindoro. Sa Mindoro? Bakit ka nandito? Ano? Sino ang nagaya sa'yo? Wala po, nakatulog. Pusan loob? Si mama, si papa, patay na. Ako yung nagpaparo sa kapatid ko. Wala na kasing sa amin. Kaya pumunta ako dito, tapos trabaho. Pinauwi natin yung mga customer, maliban dun sa 3 na nahulihan natin na may paglabag sa batas. Ingat sila dun sa mga pangako ng hanap buhay, yung mga pangako sa kanila ng magandang kita. At kung sila naman ay nalagay na dun sa ganong sitwasyon, huwag silang mag-alala at humingi sila agad ng tulong sa pulis. Inilagay po natin sa isa sa mga institutions namin upang sila ay matulungan sa mga makapag-recover kung ano man yung mga nangyari sa buhay nila. Doon, bibigyan din sila ng mga intervention, kagaya ng counseling o kaya mga psychosocial mga therapy along psychological aspect, no? Kasalukuyan ongoing pa po yung kaso. So, hangga't hindi pa tapos, maaari hindi pa po sila makakabalik sa kanilang mga pamilya. Para sa mga kabataan, sana wag nilang isipin na kumita ka agad ng malaking pera. Ngayon nasira yung buhay ko dahil dun sa trabahong pinasukan ko. Nagsisisi ako.
Ang gusto ko lang, kunin ko yung anak ko, si anak ko. Walang ama. Nakahanap ako ng matinong